Yun, message ko sa kanya, boss, andito lang. Pero nakikita ko kay Daddy Frankie talagang totoo yung pagtulong. Kasi wala nga siyang pake, katulad na sinabi ni Garisky na. Wala talaga siyang pake kung mag-viral man o hindi. Kahit magkano iabot niya doon, basta pag naawa talaga siya at karapat-dapat talaga naming tulungan. Talaga magbibigay talaga siya. Yung mga ayaw ko talaga is, mabait siya sa harap ng camera. O, sa lahat ng mga trabahong napasukan ko, sa kanya lang ako umiyak. O, napayak niya ako. Ilang beses na nga sumagi sa utak ko mag-resign. Siguro mga 4-5 beses na ako nakapag-resign sa utak ko. Magandang hapon po sa lahat, mga kababayan, mga kabarangay. Ako po si Rizky, Kuya Rizky. Yan po yung aking channel, dating Riz Motovlog. Yan, kasama po ako sa isang team Daddy Frankie. Yan, pinamumunuan po ni Daddy Frankie Official, Daddy Frankie Vlog sa kanyang YouTube. Andito po ako ngayon sa shelter at ito po yung mga masasabi ko para kay Daddy Frankie. Yan, ako po isang driver ng team Daddy Frankie. Yan po yung binigay sa aking assignment ni Daddy Frankie. And at the same time, nakapag-upload din po ako sa kanyang second channel, yung Daddy Frankie Official, Daddy Frankie 2.0. At sa lingid sa inyong kaalaman na ako po ay 3 taon na naninilbihan kay Daddy Frankie. Paiba-iba ang aking naging trabaho sa kanya, minsan sa delivery, kasi kailangan ng driver sa kanyang business. So, kadalasan naman, nasa biyahe kami, na nagdadrive ako. At syempre, iniisip ko yung kaligtasan ng aking kasama sa grupo. Syempre, lagi nating uunahin yung pagdadasal bago umalis. Ayun, syempre, nagstay tayo sa Daddy Frankie as a driver. At syempre, may mga pamilya na rin kami. Ako, lalo na ako. Malaki na yung anak ko. Tapos meron pa akong anak na PWD sa inyong kung lingid sa inyong kaalaman na sinusuportahan na at lagi kong kailangan siyang i-therapy. So, kailangan talagang magtrabaho ko. Kaya, nagstay ako dito sa sa company kay Daddy Frankie para matustusan ko yung yung pangangailangan ng mga anak ko. Syempre, sa pamilya ko rin. Ayun, kay Daddy Frankie naman, masasabi ko kay Daddy Frankie, dun sa attitude niya, marami nagsasabi na makwela siya, marami siyang alam na payo na ibigay sa mga viewers. Hindi nyo alam, mga kababayan, meron siyang side na pagka-stricto. Ayun, pagdating sa amin sa trabaho, kailangan masyado siyang stricto, pero tama naman lahat ng sinasabi niya para sa amin, para ikagaganda ng video. Yun, minsan, syempre, hindi naman tayo perfecto, nagkakamali, napapagsabihan, syempre, kailangan tanggapin natin kung may mali tayo. Pero, sa lahat ng nagustuhan ko sa kanya is, pursigido siyang ituro sa amin kung ano yung mga nalalaman niya, lalo na pagdating sa business. At sa pagbablog, marami na siyang na-improve sa kanyang sarili sa pagbablog. Nakita niya naman dati na hindi siya ganun ka masyadong, sabihin natin, kalinis or talagang pulido. At habang tumatagal naman yung panahon, yun yung parang nagustuhan ko sa kanya, nagiging solid, nagiging masyado siyang porsigido sa kanyang pagbablog. Yun yung nagustuhan ko sa kanya. And then, sa hindi naman nagustuhan, minimal lang. Siyempre, yung sa stricto, hindi naman tayo nga perfectong tao. Siyempre, napapagsabihan. Sa pagtataas ng boses or sa yun, normal lang yun. Pero hindi naman sa hindi nagustuhan. Pero para sa amin, tama rin naman yung gano'n na maging stricto siya. Para marami tayong matutunan para sa pagbablog and dun sa kanyang pinupursue na trabaho para sa sarili niya. Yun, yung aral na tunan ko sa team, yung maging seryoso talaga. Lalo na sa pagbablog. Kasi sa totoo lang, sa pag nagbablog kami, ayaw na ayaw ni Daddy Frankie yung masyadong magalaw, masyadong madaldal. Yung ayaw niya yung
parang mga nagbubulong-bulungan pagdating sa vlog. So kailangan maging seryoso ka. Yun yung naging nagustuhan kong aral na talagang natututunan, no? Yung maging seryoso ka doon sa ginagawa mong pagbablog, ginagawa mong trabaho para doon sa team. Siyempre, makatulong din para sa ibang tao. And isa pang masasabi ko, no, sa pagbablog ni Daddy Frankie, no, regarding doon sa pagtulong saka yung sa ibang mga, siyempre, mga kasama nating mga vlogger dyan, yung sa kanya kasi nakita ko na talagang seryoso siya, talagang tao sa puso yung pagtulong, na makikita mo talaga na halos mapaiyak yung ini-interview niya. Then siya makikita niyo sa video na talagang napapaiyak din, sa talagang nadadala siya sa emosyon. And talagang totoo yung pagtulong na nanggagaling sa kanya. Ayun, message ko kay Daddy Frankie, no, para sa itong darating na Christmas, oh, darating na Pasko. Sana maging, siyempre lahat naman tayo nag-aasam ng maligayang buhay or sa susunod pang mga taon, no. Ang message ko lang sa kanya is tuloy-tuloy lang sa pagtulong sa ating kapwa and hanapin talaga yung karapat-dapat na tao na talagang kanyang matutulungan and talagang tatatak sa isip ng tao na yung mga ginagawa niya ay talagang na-appreciate ng mga tao. Yun, message ko sa kanya, boss, andito lang. Boss, message ko lang sa'yo. Message ko lang sa'yo. Nandito lang ako para sumuporta sa'yo. Nandito lang ako sa likod mo. Lagi. Hanggat maaari, ayoko umalis sa team. Masaya ako dahil nakasama kita, marami akong natutunan sa'yo. Sana magsama pa tayo ng matagal. Merry Christmas sa inyo lahat. Merry Christmas, Daddy Frankie. Hello sa inyong lahat. Ako si Yours Vlog. Ang tunay kong pangalan, Yuri Dumalag. 2 months na ako dito sa Team Daddy Frankie. At kahit maikli pa lang yung pagtatrabaho kay Daddy Frankie, marami na ako na experience agad. At lalo na yung mga payo niya po. Ayun, nakapagpa-stay sa akin sa team na to. Yung hirap din. Kasi nung panahon na kailangan ko yung trabaho pa lang kasi ako 20 years old pa lang ako dito. Bata pa lang ako, naghanap na ako ng trabaho. Nung wala kasi ako mahanapan ng trabaho na yun, yung sa pamilya ko, sobrang baba ng tingin nila sa akin. Dahil ako yung bunso sa amin, pag gumaano sila sa akin, lagi nilang, sabi, bunso lang ako, wala akong magagawa. Darating daw yung panahon na wala daw tatanggap sa akin. Kasi daw pangit daw ugali ko. Pero lagi ko iniisip, mag-isa sa kwarto na, kahit ganito ako, siguro merong makakahanap, darating din yung panahon na mabibigyan ako ng pagkakataon na makatulong sa magulang ko. Feeling ko ito na yung way na lagi kong tinatanong kay God na
yung option, yung opportunity na hinahanap ko. Kasi pangarap ko talaga maging editor. Marami na rin akong in-applyan na pag-edit, pero di ako natatanggap. Kahit sa anong trabaho, maging bagger, kahit mag-construction. Wala talaga tumatagal sa akin. Pero nung isang araw, natutulog lang ako. Nag-chat sa akin si Sam Motovlog na kung pwede daw, maging editor daw ako sa kanila. Pero dati nag-apply na ako kay Daddy Frankie. Kaso wala naman akong magandang portfolio at first time job kong maging editor. Nag-try lang ako, sinubukan ko lang. And then nung hindi ko inaasahan, bilang nag-chat sa akin si Sam Motovlog na isang editor ni Daddy Frankie na pwede daw ba ako magtrabaho sa kanila, maging isang editor. At wala nang tumpik-tumpik pa. Tinanggap ko agad yung trabaho na binigay po sa akin. Ayun, sobrang saya ko po kasi dati napapanood ko lang si Daddy Frankie. Kasi isa din sa pangarap ko na makatulong sa mga kababayan natin eh. Kaya wala na akong masabi na pagpunta ko dito, bibigay ko yung best ko. Pero may mga pagkakataon na nagkakamali tayo. Minsan anong oras din ako nagising eh kasi minsan pagod, puyat, hawak kami ng camera maghapon. Minsan may mga kwela kami na nangyari sa likod ng camera na isa din na kinakainisan ni Dads. Kaya yun lang yung masasabi ko. Yung mga ayaw ko kay Daddy Frankie, yung pag every time na di kami kumakain, nagagalit siya. Gusto niya kasi lagi kaming busog. Kaya wala dito, ang taba-taba ako na. Ayaw niya na hindi kami kumakain. Tsaka, ayun yung kinakainisan ko kay Dads eh. Kasi mauna mo yung kain mo namin bago kami mag-vlog. Kaya, yun lang yung kinakainisan ko kay Dads. Tsaka yung gusto ko kay Dads, totoo siya. Kasi alam ko naman eh, bata pa lang ako, alam ko na yung pagbablog eh. Pero nung simula napunta ako dito, syempre, ang dami kong tinanungan, mga ka-churchmate ko, nag-open up ako sa kanila. Pero nakikita ko kay Daddy Frankie talagang totoo yung pagtulong. Kasi wala nga siyang pake, katulad na sinabi ni Risky na. Wala talaga siyang pake kung mag-viral man o hindi. Kahit magkano iabot niya doon, basta pag naawa talaga siya at karapat-dapat talaga naming tulungan. Talaga magbibigay talaga siya. Ayun yung ginagustuhan ko kay Daddy Frankie. Hindi siya plastic. Sa likod ng camera, maskwela, masaya. Pero sa totoo, may mga problema din kami na ginagampanan at meron din kami problema na sa tingin, yung mga iba na walang bilib sa amin, sasabihin sa amin na for content lang yan, puro ganyan lang yan. Pero sa totoo, anong oras na kami umaalis? Umaalis kami ng umaga, babiyahe kami ng alas 6 to Manila, Cavite to Manila, magbabiyahe kami ng mga humigit 2 hours, 3 hours. Tapos babiyahe uli kami ng van, ikutin namin yung mga lugar para maghanap ng matutulungan namin. Ganun kami kapagod, pero wag kaya yung sa mga hindi nakakaalam na kung gaano kahirap maging vlogger. Sobrang hirap talaga. Kung kayo lang yun nandito sa sitwasyon namin. Yung mga natutunan kong aral dito sa pagstay sa team namin, yung pakikisama sa team namin. Kasi hindi naman natin alam kung ano yung ugali nila at kung ano yung mga ugali ng bossing natin, yung mga kasama natin sa team. Hindi natin alam kung ano yung mga ugali niyan. Kaya ang natutunan ko dito ay pakikisama talaga. Kasi kung wala ka naman talagang pakikisama, hindi ka tatagal talaga sa trabaho mo. Totoo yan, maraming struggle sa buhay natin. Kahit nga paglakad mo pa nga lang, meron ng bato dyan, magkamali ka lang ng apak, struggle na yun eh. Ilang oras na yung mga nasayang mo dyan. Kaya yung pakikisama natin lagi sa mga kapwa natin, talagang mahalaga yan. Kahit sabihin mong mas angat ka sa kanila, mas yung humor mo sa kanila, pero kung meron kang pakikisama talagang, yan, katulad yan, marunong akong makisama sa kanila. Ganun ang pinapakita nila sa akin. Talagang nakikisama sila sa akin. Talagang maganda yung mga binibigay nila sa akin. Talagang maganda yung mga binibigay nila sa akin na pakikisama. At wala akong nakikita sa team ko na never akong napagtasan ng mata. Lalo na kay Daddy Frankie. Maraming salamat dahil tinanggap niya ako. Kahit baguhan lang ako, salamat kay Daddy. Kahit baguhan lang ako, maraming salamat kay Daddy Frankie dahil kinuha niya ako bilang isang editor niya dito kay Daddy Frankie. Message ko kay Daddy Frankie sa Christmas na to, maraming salamat. Kasi, message ko kay Daddy Frankie sa Paskong to, good health. Sana maging malakas lagi si Daddy Frankie. Kasi, once na dumating yung panahon na tatandaan na rin si Daddy Frankie, kami, mawawala rin tong vlog na to eh.
'Di ba? Mawawala rin 'to lahat eh. Kaya ano, dads, mag-ingat ka lagi, alagaan niyo 'yung sarili niyo. Nandito lang kami, dads, para sa iyo. Yung mga aral mo, dads, lagi namin tatandaan 'yan. Ipapangako namin na na nandito lang kami at di ka namin iiwan. Thankful ako, dads, dahil binigyan mo ako ng opportunity na makasama sa team na to. Thank you din dahil tinulungan mo yung mama at papa ko. Na bisan pag go-open up na lang ako sa inyo, di ko nga sana mapag-open up sa inyo. Maraming salamat, dads, dahil hindi ka lang basta vlogger. Tunay ka. Salamat. Magandang araw po sa lahat. Ako po pala si Kuya Rab. 9 months na po ako kay Daddy Frankie as an editor, cameraman. At the same time, ako rin po yung nagmamanage ng social media niya. From Facebook to YouTube. Yan. Parehas po kami ni Sam Moto Vlog TV at saka ni Yours Vlog. Kami rin po yung nagmamanage ng social media niya. Before po ako napunta dito is marami na rin po ako experience as video editor at saka cameraman sa iba't ibang company din. Ano yung nakapagpa-stay sa akin sa team? Siguro yung part na iba siya sa lahat ng mga napasukan kong trabaho. Siguro dahil unique siya. Kasi yung mga napasukan ko before, parang same lang din yung yung role. Or same lang din yung mga routine, same yung workflow. Pero dito kasi kakaiba. Parang hindi siya work. Parang more of a work-life balance talaga siya. No, at the same time talaga, hindi siya work talaga. Hindi lang siya work. Nababalance din yung life. As bilang isang tao, tsaka bilang isang empleyado. So, okay siya. Flexible kung tatawagin. Nakapagpa-stay sa akin sa job is dahil mabait yung boss namin. Gwapo pa. Ayan. And mabait talaga yung team. Siguro dahil unique nga rin yung trabaho at saka yung team, lahat-lahat. Ano yung mga ayaw at saka gusto ko? Unahin natin yung sa mga gusto talaga. Sa gusto kasi actually, madami din. Tulad ng mga compensation na natatanggap namin dito. Isa na siguro dahil yung sa mga benefits na binibigay ni Daddy Frankie. Yung mga yung hindi niya pagiging madamot sa mga bagay-bagay kasi money lang yan para sa kanya, hindi na niya iniisip talaga yung pera talaga sometimes. Ganun din sa pagtulong niya talaga sa mga kapwa, sa mga nangangailangan talaga. Hindi na niya iniisip yung pera talaga. As long as nakakapagbigay siya, nakakatulong siya sa mga tao, okay na yun. Kasi ano nga sabi niya, pera lang yan, pero yung pagtulong sa kapwa, rare yan. Yun yung mahirap, kumbaga, gawin bilang isang tao, is yung makatulong talaga sa kapwa. Mabait siya sa harap ng camera, pero mas mabait siya off-cam talaga. May mga attitude siya na limited lang na gawin niya on-cam. Pero pag nag-off-cam na talaga is, may mga ugali din siya na marami, na which is much better talaga. So, akala ng tao is ginagawa lang niya talaga yung video for content. Ayan, para lang makaikot na para lang sa revenue or what. Pero, lingid sa inyong kaalaman, yung mga revenue, iniikot lang niya yan, pinamimigay lang din niya sa mga tao yan. Kung ano yung kinikita niya sa YouTube, yun lang din yung iniikot niya, kumbaga. Binibigay niya sa mga tao. So, paano namin nalalaman yan? Kasi nakikita namin yung yung revenue niya sa YouTube eh. Transparent yung social media niya sa amin since kami yung nagmamanage. Kaya isa na rin kami sa mga nagpapatunay
na yung pera talaga niya is iniikot lang din niya sa mga tao. Binibigay niya lang din sa mga tao, tinutulong niya lang din sa tao talaga. Yung mga ayaw ko talaga is, ayaw ko sa kanya yung ayaw ko nang kumain pero pinapakain niya pa rin ako. Yung pag magda-diet na ako, hindi niya ako pinagda-diet. Bilis pa tayo, cremate. Joke lang. Ayaw kay Daddy Frankie talaga din minsan. Wala na siyang time sa pamilya niya. Oo. Sa amin na umiikot yung mundo niya. Tsaka lingid sa kaalaman ng mga tao, yung social media accounts ni DF, ako na nakakaalam. Sa akin niya pinagkakatiwala yung mga password, yung mga authenticator. So, doon mo makikita talaga na ang tao is transparent. Yung isang influencer is transparent. Na wala siyang tinatagong sekreto or what. Tsaka, ayun nga, na wala na siyang time sa pamilya niya, umiikot na lang yung oras niya talaga sa pagtulong sa mga taong nangangailangan. Hindi naman sa ayaw ko yung mga bagay na yun. Parang ano lang din, good siya, in a way na, syempre, hindi niya rin hawak yung oras niya minsan. Mas gusto niya rin talagang tumulong sa mga kapwa, sa mga nangangailangan talaga. Pagdating sa aral, madami na ako natutunan sa kanya actually. Kasi pag ang tao, marami talagang ginagawang mali, maraming natututunan yan eh. Ilang beses na akong napagsabihan yan ni Daddy Frankie. So, syempre, all of the times kasi, cameraman ako at the same time editor at ako yung nagmamanage din. Nagmamanage din ako ng social media niya. All of the time, syempre nakikita niya yung mga galaw namin. Kaya may mga times talaga na napapagsabihan niya ako. Sa lahat ng mga trabahong napasukan ko, sa kanya lang ako umiyak. Napayak niya ako. Ilang beses na nga sumagi sa utak ko mag-resign. Siguro mga 4-5 beses na ako nakapag-resign sa utak ko. Sa sobrang stricto din niya talaga. Tulad ng mga nasabi ng mga naunang mga katrabaho or ka-team namin, sila Kuya Rizky, si Sam Motovlog, yan sila Yuri, na stricto talaga si DF in a good way na may matututunan ka. Ikaw na lang taga magre-reflect nun sa sarili mo kung paano mo siya i-handle, kung paano mo siya i-deliver eh. Pero kung talagang ikaw yung isang tao na mahina ang loob mo, hindi mo kakayanin. Pero kung porsigido ka na magbago para sa sarili mo, kakayanin mo yung mga bagay na yun. So, yung mga natutunan ko sa kanya is actually na ikaw ang gagawa ng sarili mong kapalaran. Na parang more of a thing na hindi natin pwedeng iasa sa lahat eh. Hindi natin pwedeng iasa sa iba talaga. Ikaw at ikaw pa rin ang gagawa ng paraan kung paano mo mapatakbo yung kapalaran mo sa buhay. Ayun, dahil dun sa mga lessons na yun, mga bagay na yun, naging straight yung buhay ko. Kasi yung buhay ko dati, patapon na rin eh. Kumbaga, ano na rin ako eh, hindi naman sa patapon, parang hindi lang ako kontento sa mga bagay-bagay. Pero simula nung pumasok ako kay Daddy Frankie as an editor, dun ko natutunan na, ay, meron pa pala. Mas marami pa pala. Hindi lang pala doon umiikot ang lahat. Kasi experienced video editor ako at cameraman for around 8 years, 8 to 9 years. So, yung buhay ko ay sumikot na talaga mostly talaga sa social media, sa pag-i-edit, yan, sa pagkakamera. So, sabi ko, oh, meron pa palang more. Nung pumasok ako dito kay Daddy Frankie, ang dami pa pala. Tsaka bukod doon, no, yung pagtulong sa kapwa talaga is, yun na lang talaga yung pinaka nagustuhan ko talaga. Yung mga lessons, yung mga advice na binibigay niya talaga is hindi matutumbasan ng kahit na kahit anong bagay or halaga. Kumbaga yung mga sinasabi niya talaga is galing sa puso niya. Totoo lahat, 'di ba? Hindi scripted kumbaga. Kasi akala ng mga ibang tao scripted yung mga content namin. Pero hindi po, nagkakamali po kayo dyan. Lahat po ng mga nakikita naming on the spot dyan,
sa tabi-tabi, pag magagala po kami or pag mag-iikot, kumbaga. Lahat po yun on the spot, walang script po doon. Hindi po scripted din lahat. Hindi lang actually sa work yung mga bagay na natututunan ko eh. Mga lessons na binibigay niya. Nagbibigay din siya ng life lessons talaga sa amin, sa team. Na yun, halimbawa yun yung sana makaipon kayo, na pag magbibigay siya ng sahod sa amin, talagang sabihin niya na sana may mapuntahan yung mga sahod nyo, sana balang araw makapag-ipon kayo, sana ganyan-ganyan. Kumbaga, ano siya, yung hindi lang siya boss eh, parang daddy talaga siyang literal sa amin eh, sa team namin eh. Siya na talaga yung literal na tatay talaga. May mga times talaga na nagagalit siya, may mga times na okay siya. And ayun, dahil doon, nag-grow ako as a person talaga. Hindi lang sa career, kumbaga, pati na rin sa buhay ko. So, yun yung sinasabi ko kanina na work-life balance talaga. Na hindi lang puro trabaho talaga. May times na personal talaga. Like, yung buhay talaga, ina-advise niya kami, yung sa buhay namin, ayusin namin, ganyan-ganyan. Para may matunguhan direction. So, ayun din yung mga bagay na natututunan ko talaga. Message para kay DF this Christmas. Ayun, DF, kung nasaan ka man ngayon, ayan, ingat ka palagi. Ayan. Tsaka maraming salamat sa mga... Sabi ko, di ako iyak eh. Maraming salamat sa opportunity. Hindi kami perfecto na tao, pero para sa amin, parang... Ayun, hindi kami perfecto talaga, dads. Kaya, pasensya na kung may mga times na talaga na nagkukulang kami. Nagkukulang ako yan sa mga trabaho, workloads. Ayan, pasaway din. Pero, ayun nga, hindi naman namin kayo, hindi naman pababayaan talaga. Nandito lang kami lagi as a team. Medyo, hindi naman, yung siguro yung pagiging strict mo talaga is may dulot talaga. May dulot talaga sa amin. Hindi lang yun para sa'yo actually yung pagiging strict mo. This is para sa amin din talaga yun. So maraming salamat talaga, dads, no. 9 months ago nung nag-start ako sa inyo, sabi ko gagawin ko yung the best ko. Hindi na lang ako magsasalita para wala kayong expect. At up until naman daw, dads, na ginagawa ko pa rin yung the best ko talaga. Para happy-happy ang lahat. So, again, dads, maraming salamat. And sana prioritize yung health nyo. Mag-iingat kayo palagi. Sa lahat ng team ko na nandyan, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat po sa lahat ng team na nandyan. Kay Daddy Frankie, kay Aling Rochelle, kay Boss JB, Kuya Rizky sa Motovlog, Yours Vlog, and sa lahat po ng mga bumubuo ng Team Daddy Frankie. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo po sa amin. Muli po, God bless. Mag-iingat po tayo lahat. Full support kay Daddy at sa akin. Kahit nag-iisang babae ako rito, ginagalang niyo pa rin ako bilang nanay ninyo. Ay! Ako po, kahit ganito ako, pangit man ako sa inyong paningin, pero nakatatlong asawa na po ako. Ni-invite niya ako na pumasok kay Dads as scouter. Alas mabaliw talaga ako time na yun na sabi ko, kaya ko ba to? Kaya ko pa bang talagang time na yun na susuko na ako sa sarili ko na
Sabi ko, magpapakamatay na lang ako. Yung point mo lang wala na sa sarili mo malalapitan. Halos wala lang akong malalapitan na sa sarili ko na halos ibunggo ko na yung motor ko sa pader na gusto ko nang mamatay. Gusto ko nang yung sarili, tapusin yung sarili ko.